Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, good morning dito sa Pilipinas at magandang gabi dyan sa mga OFW outside the Philippines o saang sulok man kayo sa mundo. Magandang umaga, magandang gabi. Okay? Okay, panoorin natin itong latest vlog ni Bongbong Marcos na ibinibida tayong mga sa taong bayan. Okay? Ibinibida tayo. Okay? Kasi proclamation niya as president at saka si Inday Sara as vice president, ito ang storya niya na kung ano ang mga nangyari sa loob sa Congress. Okay? So, I really appreciate Bongbong Marcos kasi kahit na-achieve na niya ang gusto niyang ma-achieve, yung pagiging presidente, lagi hindi pa rin niya nakakalimutan ang taong bayan na para sa atin itong lahat ang kanyang tagumpay. Okay? He was asking for magdasal tayo sa kanya kasi if the president does well, the country does well. So sa atin rin mag-reflect, no? Kasi kapag uunlad tayo, no, uunlad yung ating bansa by the help of BBM sa mga plano niya, tayo rin ang uunlad. Okay? So panoorin natin itong video na ito. This is latest vlog niya sa kanyang channel. Okay? Pero bago yan, mag-share and like this video guys sa ating YouTube. Like this para kakalat ito sa taong bayan at sa friends and families natin at sa mga BBM supporters. Okay? So, importanteng mag-like tayo. Okay? Subscribe to my channel, Donmar TV. Okay? Subscribe and hit the notification bell so that you will be updated sa aking mga latest na balita na kagaya nito. Okay? So, moving forward, let's play the video at mag-comment react tayo dito. Babasahin natin yan. Okay? Play. Na po ang araw na ating pinakiintay at opisyal na po tayong naiproklama ng ating Kongreso bilang ika-17 Pangulo ng ating bansa. I proclaim Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Parang napaiyak si BBM sa tuwa. At si Imelda Marcos parang na starstruck na hindi pa rin nakapaniwala na nabalik sila sa Malacanang. Ano kaya ang mafe-feel ni Ferdinand Marcos sa langit, no? Kung makita niya ito. Kasama rin siyempre ang ating running mate at ngayon ay Vice Presidente Sara Duterte. Yan, ito yung sinasabi ko na vlog ito ni BBM pero lagi niyang ibinibida pa rin si Inday Sara Duterte. Okay? That's what you call unity or unit team. Itong naganap na proklamasyon ay hindi lamang pagkikilala sa akin o kay Vice President Sara bilang mga nanalo sa 2022 elections, kundi ito ay pagkilala at pagtaguyod sa boses ng nakararaming mamamayang Pilipino. Ito ay pagtaguyod sa ating demokrasya. Kaya't ang tagumpay na ito ay tagumpay nating lahat. Totoo nga demokrasya, di ba? So, yung mga kakamping dyan, they will know what's the real meaning of democracy sa isang bansa. Makalipas ang higit na 2 linggo matapos ang botohan, ay isinagawa ng ating Kongreso ang official canvassing para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Trinabaho at pinagpuyatan ito ng ating National Board of Canvassers mula sa 2 kamara ng Kongreso, kaya naman sa loob lamang ng record-breaking na 2 araw ay natapos agad at nakumpirma ang resulta ng halalan. Makasaysayan ang mga numerong nakita natin sa eleksyong ito at una na riyan ang natanggap naming majority vote ni VP Inday. Higit pa riyan ay ikinatutuwa naming malaman na ang voter turnout natin ay umabot ng 83%. 55 million na mamamayang Pilipino exercise their democratic right to vote. Kaya't yan ang malalim at mabigat na kahulugan ng proklamasyon na naganap. Ang layo kasi ng lamang, di ba? Sa kanya at sa kay Leni Robredo, ba?
if I were to compare the Duterte and the Mar Rojas na election, no? Para sa akin kasi itong election ngayon is si Duterte yung administration na takot yung COMELEC magdaya, no? Kaya the numbers speaks well. Talagang totoo yung 31 million at 32 million kay Inday Sara. Totoo yun. Yung kay Pangulong Duterte, that was the time of Noynoy Aquino's administration, no? Na hindi ako opinion ko to ha, sarili ko tong observation noon. Hindi ako medyo wala akong trust sa COMELEC noon by the Aquino administration. Kaya masasabi kong sa panahon ni President Duterte, Rodrigo Duterte, dinaya siya doon. Pero kahit dinaya si Pangulong Duterte, nanalo pa rin, malaki pa rin ang lamang ni Pangulong Duterte noon kay Mar Rojas. Okay? Wala siyang resources noon, ha? Compared to Mar Rojas. Okay? Na-divide kasi yung vote. Malaki yung kay Grace Poe, malaki rin yung kay Mar Rojas, pinakamalaki yung kay Duterte. Kaya hindi kagaya nito. Pero alam kong dinaya si Duterte noon. Dinaya yun. Sa akin yung opinion, ha? Wala akong ebidensya, pero that's my own opinion. Since the 1987 Constitution, this is the first time that we elected a majority president and vice president. Nandun kami sa loob, nag-aantay kami bago tawagin na lumabas. Pumasok siya. Nandyan si Arroyo. Tignan mo, nanalo tayo. Ayan guys, oh. Welcome back, Imelda Marcos sa Malacanang. Soon you will be back sa Malacanang. Months from now, babalik ka na sa Malacanang. Yung kanyang hairstyle, iconic hairstyle ni Imelda Marcos, consistent pa rin. Okay? Yan ang tinatawag mo na hindi fake yung mga taong ganyan. Kung ano siya noon, hanggang ngayon, ganyan pa rin. Diba? Yung iconic, nakakamiss yung Imelda Marcos na buhok. Yun ang iconic talaga. Kami talagang nakapansin na yung mother ko, ay yung mga hagdan na yun, ay naiakyat pa rin niya. Nagulat ako. Dahil nandun ako sa taas, kausap ko si SP, kausap ko si Speaker, at nakita ko palapit siya. Paglingon ko ulit, ando na siya. Sabi ko, paano nakaakyat ito? Yung pala, nung tinutulungan siya, sasakay siya sa wheelchair, sabi niya, hindi, kaya ko, kaya ito. I can do it, sabi niya. It's okay. Nandun, umakyat siya ng nakatayo, nakangiti ng malaki. Kakatuwa naman. At matangkad yan si Imelda Marcos, guys. Talagang, siguro yung adrenaline niya nagpalakas sa kanya. I have two presidents. Two great presidents. Ito naman ni Daddy lahat ito. Unang naghatid din ng kanilang pagbati nitong linggo ay ang ilan sa ating mga ambasador mula sa iba't ibang bansa. Bukod sa pasasalamat ay inihayag ko rin sa kanila ang ating interes na makipagtulungan sa kanilang mga eksperto para sa mga sektor at industriya na talagang malawak ang karanasan nila. Gaya ng internet infrastructure ng South Korea. Grabe guys, no? Pagkatapos ng balita na si Bongbong Marcos yung proclaim as the final, no, na president, nanalo na siya as president, lahat ng mga leaders sa iba't ibang bansa sa buong mundo humanga kay BBM at handang tumulong kay BBM sa ating bansa, ang Pilipinas. Okay? Malaki, very proud of BBM talaga. Yung medicine production o agrikultura ng India, transportation infrastructure ng Japan. Isa pang malaking pinag-usapan namin ng ating mga kaibigang Amerikano na dumating ay ang kanilang pagtulong sa climate change para dito sa Pilipinas dahil tayo dito sa Pilipinas ay nasa peligro sa global warming. Siguradong marami tayong matututunan sa kanila dahil naging maganda ang patakbo nila sa kanilang mga bansa. Yan din ang approach na ginagawa namin ngayon sa pagpili ng kabinete. Walang halong kulay o pulit. Ang nakaganda nito kay BBM kasi open-minded no? Ready to accept ideas from bigger countries.
politika. Basta't eksperto sa kanilang larangan, tapat ang layuning tumulong at tumutugma ang aming gustong mangyari, bukas ang aming tanggapan. Unti-unti nyo na sigurong naririnig ang mga pangalan na yan. Ito yung mga gabinete niya guys ha. Okay? At Na-vlog na natin to, di ba? sa mga linggo pa na Ang darating, hindi pa ito si Trixie Angeles, no? Presidential Communication Operations Office. ay makukumpleto na rin natin ang mga listahan. Gaya ng aking sinasabi kamakailan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat at hinihiling ko na isama niyo ako sa inyong mga panalangin. Pakinggan nyo to. We may not be perfect, but we will always strive to perfection. Pray for me because when a president does well, the country does well. So yun ang mensahe sa vlog ito. Pray for him because if the president does well, the country does well. And I want to do well for this country. Gusto Grabe. kong paghusayan ang serbisyo na aking ibibigay dahil ito na ang aking naging katungkulan na ibinigay sa akin ng sambayan ng Pilipino. Mula sa isang matagumpay na Pangulo ay ang isang maunlad na bayan. Samahan niyo ako, itaguyod natin ang ating pagka-Pilipino. Ako, no? Comment tayo dito. Happy ako kasi officially na proclaim na si BBM. At the same time, we have to do also our part as Filipinos. We have to pray for BBM. We have to fully support our president. Kasi he needs our support in order for him as his motivation. Tayo ang motivation ni BBM dito, no? Siya ang magplano sa lahat sa ating bansa, no? So ang mangyari is tayo as Filipino gawin natin ang ating part, no? Para ma-encourage ang ating president na to do what is kahit yan ang sabi niya na hindi naman tayo perfect pero we will strive to perfection. Ang ganda ng mensahe na yan. Okay? So, ang pinaka-importante ay yung unity talaga guys. Unity. Kasi since pa marami ng presidenteng namumuno, no? Pero kailangan talagang magkaisa itong bansang Pilipinas kasi sa history kasi natin ang gulo, puro away ng yellow at red, no? Dapat na yan ma-stop, no? Yun ang pakay ni BBM. Noon naman kay Ferdinand Marcos noon, no? Hindi naman nang away si Ferdinand Marcos, yung tatay niya. Yung mga yellow lang talaga ang insecure na gusto siyang pababain sa pwesto. Yun kasi yung nakagulo eh. So hopefully guys, we are very happy now na talagang si Bongbong Marcos na ang presidente, no? So support na lang tayo, makakamping ka man o maanong kulay ka, let's support for the good of our country. Okay? So hanggang dito na lang itong video na ito. Mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video. Don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell so that you will be updated sa mga latest balita na kagaya nito. Okay? So, subscribe. Share this video. Like this video. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. God bless everyone.